today's video, we are going to see the different geometric designs of Cabagan and Santa Maria Isabela. So hello guys, nandito kami ngayon sa Kansan Bridge kung saan makikita ang iba't ibang uri ng geometric design. Ito ay ang mga span, alignment, width, at superstructure. So ngayon guys, papasok na kami sa St. Paul the Apostle Parish, Cabagan Church. Ang geometric design naman ng isang simbahan ay layout and plan. Karaniwang mayroon cruciform o krus na layout, lalo na sa mga traditional simbahan. Ang ibang disenyo ay maaring rectangular, circular o iba pang hugis depende sa architectural na estilo. Nave, ang pangunahing bahagi ng simbahan kung saan nakupo ang congregation, karaniwang ito isang mahabang rectangular na espasyo. Transept, ang bahagi ng simbahan na tuwid sa nave na nagbibigay ng hugis na krus, planta ng simbahan. Tower or steep, ang mataas na istruktura na kadalasang matatagpuan sa harap o gitna ng simbahan na naglalaman ng kampanaryo. Ang geometric design ng carousel ay tumutukoy sa layout at istruktura ng ride na ito. Kadalasan, ang disenyo nito ay nagsasama ng sumusunod na elemento. Circular platform, ang carousel ay binubuo ng isang bilog na plataforma na umiikot. Ang bilog na anyo nito ay nagbibigay daan sa tuloy-tuloy na pag-iikot at pantay-pantay na distribution ng mga sakay. Gel symmetry, ang mga kabayo, upuan at ibang mga sakay ay nakaayos ng pantay-pantay sa palibot ng plataforma. Karaniwan ang mga ito ay nakaayos sa mga radials o mga linya mula sa gitna palabas upang balansyado ang timbang sa buong plataforma. Vertical movement, maraming carousel ang may mga kabayo o iba pang mga sakay na gumagalaw pataas at pababa habang umiikot. So guys, tapos na kami ngayon sa Cabagan ng video. So ngayon, pupunta na kami ngayon sa Santa Maria. So mag-hi kayo guys. Hi! Yo! So yun guys, paalis na kami. Bye-bye! Ito naman ang geometric design ng Santa Maria Bridge. Ito ay elevation, ang taas ng tulay mula sa isang reference points karaniwang mula sa lupa o ilog. Substructure, ang ibabang bahagi ng tulay, kabilang ang pier at abutments na sumusuporta sa superstructure. So yun guys, magre-rest muna kami habang nagme-merienda bago kami pupunta dun sa may banga. So, palis na kami guys. Hi guys! So nandito kami sa Giant Pottery or Banga in Ibanag. Tara! Hi! Come here! Katawin sa likod. Geometric design naman ng isang swimming pool ay shape. Karaniwang hugis ng mga swimming pool ay rectangular, circular, oval, kidney shape, or regular. Water features, kasama sa geometric design ng mga water features tulad ng diving boards, slides, waterfalls at fountains na kailangan nakaayon sa layout ng pool para sa kaligtasan at functionality. Decking and surrounding areas, ang mga materyales at disenyo ng paligid ng pool tulad ng deck, lounging areas at landscaping ay bahagi ng kabuang geometric layout. What's up people from the internet? So ngayon guys, nandito kami ngayon sa munisipyo ng Santa Maria. Tara, bisita lang. Ang geometric design ng isang chandelier ay tumutukoy sa estruktura, hugis at layout ng mabahagi nito na nagsama
design ng isang chandelier. Shape, ang chandelier ay maaaring magkaroon ng iba't ibang hugis tulad ng circular, rectangle, a spiral, or abstract form. Arms and branches. Ang mga braso o sanga ng chandelier ay nakaayos sa symmetrical o asymmetrical pattern na nagtataglay ng mga ilaw at dekoras. Center column, ang pangunahing poste o haligi ng chandelier na nagtataglay ng bigat ng buong struktura at nagsisilbing pangunahing suporta. So, nandito kami sa pagawaan ng pottery or banga in Ibanag. Ang paggawa naman ng palayok o pottery ay isang proseso na kadalasang gumagamit ng geometric na disenyo para sa dekorasyon at estetika. Narito ang ilang mga halimbawa at maikling paliwanag. Bilog o circles, mga hugis bilog na maaaring maging solong elemento o paulit-ulit na pattern. Ang mga bilog ay maaaring magsilbing palamuti sa paligid ng mga gilid ng palayok o bilang sentro ng disenyo. A spiral, mga paikot-ikot na disenyo na nagbibigay ng isang mas organikong pakiramdam at maaaring sumisimbolo ng paggalaw o paglago. Linya or lines, mga tuwid na linya na pahalang, patayo o pahilis na madalasang ginagamit upang lumikha ng mga hangganan o magbigay din sa mga bahagi ng palayok. Yun lang, bye bye guys!